Ang ikawalong bahay sa astrolohiya ay medyo mahiwaga. Isa ito sa mga bahagi ng birth chart na kadalasang hindi agad naunawaan, ngunit may malalim na kahulugan at implikasyon sa ating buhay. Madalas itong iniugnay sa mga bagay na nasa ilalim ng ibabaw, mga sikreto, emosyon at karanasang hindi madaling pag-usapan. Ito ang bahay ng mga bagay na tinatago, ng mga transformation na tahimik ngunit makapangyarihan. Ito talaga ay lugar ng lalim, intensidad at transformasyon. Hindi ito basta-basta. Ito ay isang puwang kung saan tayo hinahamon na harapin ang ating mga anino at yakapin ang ating buong pagkatao. Ang bahay na ito ang namamahala sa mga aspeto ng buhay na maaring iniiwasan natin. Ang mga bahagi ng ating sarili na itinatago natin. Pareho mula sa iba at, sa totoo lang, mula sa ating sarili. Dito rin pumapasok ang mga usapin ng kapangyarihan, kontrol at pagbabagong anyo. Sa ikawalong bahay, natututo tayong harapin ang ating mga takot na maaring galing sa nakaraan, o mga takot na hindi natin lubos na naunawaan. Ngunit sa pagtanggap sa mga ito, nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang ikawalong bahay ay kung saan natin hinaharap ang ating pinakamalalim na takot at mga hinahangad. Ito rin ang lugar kung saan natin natutuklasan ang ating kakayahang magbago, kahit pa sa gitna ng sakit o kawalan ng katiyakan. Dito tayo natututong bitawan ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa atin. Mga lumang pananaw, emosyon o relasyon na pumipigil sa ating paglago. At oo, maari itong maging isang mapanghamong proseso, puno ng emosyon at hindi inaasahang pagbabagong loob. Ngunit sa bawat hakbang, may natutuklasan tayong bago tungkol sa ating sarili. Ngunit sa huli ay isa itong proseso ng paggaling at paglago. Isang paglalakbay patungo sa mas malalim na koneksyon sa ating sarili at sa mundo sa paligid natin. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa ikawalong bahay, masisimula nating maunawaan ang ating sarili sa mas malalalim na antas. Hindi lamang kung sino tayo sa labas, kundi kung sino tayo sa pinakaloob. Ang pag-unawang ito ay nagpapahintulot sa atin na yakapin ang transformatibong kapangyarihan ng bahay na ito. Kapag natutunan nating tanggapin ang ating mga anino, mas nagiging buo tayo bilang tao. Magagamit natin ito upang lumikha ng positibong pagbabago sa ating buhay. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa mga taong nakapaligid sa atin. Ipinapaalala sa atin ng ikawalong bahay na kahit sa pinakamadilim na panahon, palaging may potensyal para sa muling pagsilang. Tulad ng phoenix na muling nabubuhay mula sa abo, kaya rin nating magsimula muli, mas matatag, mas malalim, at mas totoo sa ating sarili. Ang ikawalong bahay ay tradisyonal na iniugnay sa pera ng ibang tao. Ngunit higit pa sa simpleng pananalapi, ito ay sumasalamin sa mas malalim na koneksyon natin sa mga bagay na ibinabahagi, mga bagay na hindi nating ganap na pag-aari, ngunit may pananagutan tayo sa paggamit at pamamahala nito. Maari itong lumitaw bilang mga mana, mga ari-ariang naiwan na mga mahal sa buhay, o mga kayamanang ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Kabilang din dito ang mga pautang, pamumuhunan, at mga pinansyal na kasunduan kung saan may tiwala at pananagutan sa pagitan ng dalawang panig. Nakaugnay din ito sa ating sariling mga yaman na, alam mo, ibinabahagi natin sa iba, tulad ng ating oras, atensyon, at emosyonal na suporta. Kasama rito ang lakas, mga talento, at kahit ang ating presensya. Mga bagay na maaring magbigay ng halaga sa iba kapag ibinahagi ng bukal sa loob. Kapag nakikisali tayo sa enerhiya ng ikawalong bahay, natututo tayo tungkol sa tiwala, kung paano ito binubuo, nasusubok, at minsan nasisira. Natututo rin tayo tungkol sa kapangyarihan, hindi lamang ang pagkakaroon nito, kundi ang responsibilidad sa paggamit nito. At higit sa lahat, ang pagsuko ang kakayahang bitawan ng kontrol at magtiwala sa proseso ng pagbabago. Sinusuri natin ang mga hangganan sa pagitan natin at ng iba. Kailan tayo dapat magbigay, at kailan tayo dapat magtakda ng limitasyon. Tinatanggap natin ang paikot na katangian ng buhay, kamatayan, at muling pagsilang. Isang paalala na ang lahat ng bagay ay may simula at wakas, at muling pagsisimula. Ipinapaala sa atin ng bahay na ito na lahat tayo ay magkaugnay. Ang ating mga desisyon ay may epekto hindi lamang sa atin kundi sa mas malawak na komunidad. Ang ginagawa natin sa ating mga yaman, maging ito man ay material, emosyonal o spiritual, ay may epekto sa mundo sa ating paligid. Sa pamamagitan ng pagiging maingat sa ating sariling relasyon sa pera at mga yaman, makakalikha tayo ng mas patas at pantay na mundo, isang mundong may malasakit at pagkakaisa.
Hinihikayat tayo ng ikawalong bahay na mag-isip ng higit pa sa ating sarili at isaalang-alang ang mga pangangailangan ng iba, lalo na ang mga walang boses o kapangyarihan. Inaanyayahan tayo nitong gamitin ang ating mga yaman para sa kabutihan upang magtanim ng mga binhi ng pag-asa at pagbabago. Sa huli, ang ikawalong bahay ay nagtuturo sa atin kung paano lumikha ng isang pangmatagalang pamana, isang pamana ng koneksyon, malasakit, at pagbabahagi. Ang ikawalong bahay ay iniuugnay din sa sex, intimacy, at transformasyon. Ito ay dahil ang mga karanasang ito ay nangangailangan sa atin na maging mahina at sumuko sa isang bagay na nasa labas ng ating sarili. Kapag nakikisali tayo sa mga intimate na gawain, pinagsasama natin ang ating enerhiya sa enerhiya ng ibang tao. Ito ay maaring maging isang makapangyarihan at transformatibong karanasan na humahantong sa malalim na paggaling at paglago. Gayunpaman, maari rin itong maging pinagmumulan ng sakit at trauma kung hindi lalapitan ng may kamalayan at respeto. Hinahamon tayo ng ikawalong bahay na maging tapat sa ating sarili tungkol sa ating mga pangangailangan at hangarin. Hinihikayat tayo nitong makipag-usap ng bukas at tapat sa ating mga partner. Ipinapaala sa atin ng bahay na ito na ang tunay na intimacy ay nangangailangan ng kahinaan, tiwala at kahandaang magbago dahil sa karanasan. Sige, kaya, habang ang ikawalong bahay ay hindi direktang nauugnay sa kalusugan, ito ang namamahala sa ating energetic na katawan. Ito ay talagang konektado sa ating life force energy na napakahalaga para sa ating pangkalahatang kagalingan. Kapag ang ating ikawalong bahay ay balanse, nararamdaman natin ang enerhiya, katatagan, at buhay. Ngunit, kapag ito ay wala sa balanse, maari tayong makaranas ng physical o emotional na burnout. Maari din tayong maging mas madaling kapitan ng sakit. Ipinapaalala sa atin ng bahay na ito na alagaan ang ating energetic na katawan, pati na rin ang ating physical na katawan. Hinihikayat tayo nitong makisali sa mga gawaing nagpapalusog sa ating mga kaluluwa at nagpupuno sa ating enerhiya. Ang ikawalong bahay ay iniugnay din sa trauma. Isa itong lugar ng malalim na pagbabago, kung saan ang mga hindi natin kayang harapin ay madalas na itinatago. Sa loob nito, naroroon ang ating mga lihim, ang mga alaala ng sakit, at ang mga karanasang pilit nating nililimot. At iyon ay dahil dito natin itinatago ang ating pinakamalalim na mga sugat at takot. Ang mga ito ay maaring mula sa pagkabata, sa mga relasyong nasira, o sa mga pangyayaring yumanig sa ating pagkatao. Sa halip na harapin, madalas ay pinipili nating itago ang mga ito sa dilim. Ngunit ang mga karanasang ito ay hindi basta nawawala. Unti-unti, hinuhubog nila ang ating pananaw sa mundo, kung paano tayo magtiwala, magmahal at tumanggap ng sarili. Ang ating mga paniniwala ay nagiging salamin ng ating mga sugat. Maari rin itong magpakita sa ating pisikal, emosyonal at espiritual na kalusugan. Ang hindi natin nahaharap ay maaring magpakita bilang pagkapagod, pagkabalisa o pakiramdam ng kawalan ng direksyon. Ang pagtatrabaho gamit ang enerhiya ng ikawalong bahay ay maaring maging mahirap, ngunit ito rin ay nakapagpapagaling. Sa bawat hakbang ng pagharap, may pagkakataon tayong muling buuin ang ating sarili, mas matatag, mas buo. Sa pamamagitan ng pagharap sa ating mga anino, maari nating simulan na palayain ang sakit at takot na pumipigil sa atin. Ang anino ay hindi kaaway. Ito ay bahagi ng ating kabuuan na nais lamang marinig at maunawaan. Ito ay nagpapahintulot sa atin na pumasok sa ating kapangyarihan at lumikha ng buhay na gusto natin. Kapag natutunan nating yakapin ang ating buong pagkatao, kasama ang ating mga sugat, nagkakaroon tayo ng tunay na kalayaan. Ipinapaala sa atin ng ikawalong bahay na kahit sa pinakamadilim na panahon, palaging may pag-asa para sa paggaling. Ang liwanag ay hindi kailanman nawawala, minsan natatabunan lamang ito ng ating mga takot. Sa pamamagitan ng pagharap sa ating mga trauma, mahahanap natin ang lakas at katatagan upang sumulong. At sa bawat hakbang ng paggaling, mas lalo nating naunawaan ang ating tunay na kapangyarihan bilang mga nilalang na kayang magmahal, magpatawad, at muling magsimula. Ang ikawalong bahay ay madalas na tinutukoy bilang bahay ng mga sikreto. Iyon ay dahil ito ang namamahala sa mga nakatagong aspeto ng ating sarili at ng mundo sa ating paligid. Dito natin itinatago ang ating pinakamalalim na takot, mga hinahangad, at mga trauma. Gayunpaman, ang ikawalong bahay ay tungkol din sa pagbubunyag ng mga sikretong iyon.
Ito ay tungkol sa pagdadala ng nakatago sa liwanag upang tayo ay gumaling at lumago. Kapag handa tayong harapin ang ating mga anino, maari nating ma-access ang ating buong potensyal. Ipinapaalala sa atin ng bahay na ito na may kapangyarihan sa lubos na pagkakilala sa ating sarili. Sa pamamagitan ng pagyakap sa ating kadiliman, maari tayong pumasok sa ating liwanag.